Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkukomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Saan man pong sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang ating tatalakaying topic o kukomentuhan. Ito po mga katambay, ito pong isang grupo na naman po yata ng supporters po, mga tamay. Kasama po yata rito ang sumusuporta na sa CPP, NPA, NDF. At syempre po, ang dating Pangulo naman po, ang kanilang pakay, mga tambay. Di ba? Yung EJK daw po. Yung EJK, walang kamatayan yan. Nasa Quadcom Committee na nga po yan, mga tambay. At ngayon naman po, ang layunin naman po ng grupo na ito daw po yung mga biktima ng EJK ng Pangulo, mga katamay, ng dating Pangulo, ay kailangan naman daw pong tanggalan, i-disbar, tanggalan po ng lisensya ang pagiging abogado raw po ng dating Pangulong Duterte. Ibang klase po, trabaho po nila, ibang klase ang trabaho sa ating bansa ngayon. Puro pagpapabagsak po sa mag-ama. Ibang klase ang ating bansa, mga tambay. Pakinggan po natin ito, mga tambay. Karamihan po rito, may takip po ang muka. Mukha pong grupo nga yata ito ng CPP, NPA, NDF, mga katambay, na tumatayo. At kasama po rito, siyempre po, ang human rights, mga tambay, na paswelduhin po ng ating bansa. Ang tanong ko lang, nasaan kaya naman ang EJK? Nasaan naman kaya ang EJK ng mga biktima ng mga kriminal, biktima ng NPA, biktima ng mga terorista, biktima ng mga durugista, mga adik? Nasaan kaya EJK dyan? Human rights. Nagtatanong lang ako sa human rights. Wala bang EJK yan? Sino kaya i-demanda ng mga biktima po ng mga NPA? Di ba? Biktima ng mga terorista, biktima ng durugista, mga kriminal. Dapat siguro i-demanda natin ang human rights. Sila po ang dapat natin i-demanda. Panagutin natin. Kasi wala po silang simpatya. Walang simpatya ang human rights ngayon sa mga biktima ng biniktima ng masasama. Ipakinggan po natin. Tinutulog po natin ito sa ating mga mahal na hukom, no? Sila na po ang may discretion po kung ano po yung ibibigay nila na karampatang penalty habang tumatakbo po itong kasong final natin. Nananawagan din kami na isuspend, no? Sana yung lisensya habang pending yung aming case against kay Pangulong Duterte. Naipasa na kaninang umaga ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights advocates sa Supreme Court ang disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kaya humihiling ang mga ito na suspindihin muna ang lisensya sa pagkaabogado ng dating Pangulo. Ayon kay Atty. Vicente Jaime Topacio, may mga nalabag umano sa Code of Professional Responsibility ng isang abogado si Duterte. Kabilang dito ang ginawang pagmumura, pag-amin sa umunoy pagpatay, pambabastos sa kababaihan noong nasa House Quadruple Committee hearing at pagpresenta nito na maging abogado ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, napaka-stricto nga no, ng canon, sabi ko sa inyo, na hindi lang siya basta during or while practicing no, yung law na sinasabi. Ito ay talaga yung pagkatao ng abogado na tinatawag natin. At yung mga pronouncement yung mga announcement niyan, kami ay naniniwala na pasok siya doon, no? At covered siya ng mga violations ng sinasabi nating mga canons na yun. Kabilang sila Yori Pasco at Rosenda Lemita sa mga complainants na kung saan naniniwala sila na nalabag ng dating Pangulo ang karapatang pangtao matapos masawi sa drug war operation. Dahil ang isang abogado po ay siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang proseso hanggang sa ngayon. Bilang mga biktima, malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pantao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Para naman kay Cristina Palabay, Secretary General ng Karapatan, tila pambabastos sa mga abogado ang ginawang ito ng dating Pangulo. Tingin po namin, dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya sa bawat salitang
Binitawan niya lalo na nung siya'y nanunungkulan magpahanggang ngayon sa mga committee hearing sa Senado at Kongreso. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo na mababaw anyang dahilan para madisbar ang dating Pangulo yung pagpresenta nito na maging abogado ni BP Sara. Ay, in other words, ayaw nila mga abogado yung tatay. Oh, bakit naman? Ano bang kinakataon nila kay PRD? Diba parang wala, kung yun lang ang reason nila, hindi ba didisbar yun? Kailangan lumabag ka sa mga alat tuntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo. Masyado. Hindi naman po layunin ng mga aktivista, mga sumusuporta po yata sa CPP, NPA, NDF. Layunin lang po nila pabagsakin. Hindi naman wala naman silang concern sa batas ng bansa. Wala naman silang concern dyan. Ang concern lang nila, hindi na makabalik. Lalong-lalo na ang Vice President. At syempre po, hindi na rin makabalik ang dating Pangulong Duterte. Kasama rin po sa nila tinutuliksa yan di ba? Dahil tumatakbong mayor ng Davao yan. Di po ba? Hindi pa naman nawawala ang mga NPA sa Davao, sa Mindanao. Di ba? Magugustuhan ba nila yan? Maging mayor din yan. At magugustuhan ba nila maging lawyer, abogado ng Vice President yan, mga tambay? Napakarami pong iko-question ng abogado po, lalo pagka-abogado po ang ang dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una, wala naman nilabag na batas ang Pangulo. Trabaho po na Pangulo na protektahan po ang majority po ng mamamayang Pilipino na hindi po malulong sa bisyong droga at proteksyonan po ang mga matitinong Pilipino. Ang matitinong Pilipino ay protektahan po ng 6 na taon na hindi mabiktima ng mga drug addict, ng krimen. Di ba? Kaya nga wala pong EJK ang mga biktima, yung mga biniktima po, mga ginahasa, pinatay ng mga drogista, mga kriminal, walang EJK yan. Saka ano mapapala natin dito mga babayan? Nakita nyo po, ang mga nagpapail ng kaso, yung karamihan may takip pa muka. Bakit? Natatakot ba sila makilala? Mga tambay, itong mga sinasabing nag-file ng kaso, i-file nyo na. I-file nyo na yung kaso nyo. Napakatagal na yan. 6 na taon na naging presidente. Tapos ngayon, magtatatlong taon na hindi siya presidente. 9 na taon na. Ang inyong ginagawang kaso ay puro sa mainstream media lang. Dalhin nyo na sa korte yan. Tapos ngayon, ang dami nyong request ni hindi pa nga ninyo napapatunayan na lumabag sa batas ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, pati ang kanyang pagiging abogado, gusto niya na rin tanggalin. Hindi pa nga ninyo napapatunayan na siya'y nagkasala sa saligang batas natin bilang siya'y Pangulo na protektahan ng mga Pilipino, lalo sa krimen at droga na bisyo. At hindi lumaganap ang ating bansa, hindi lumaganap ang bisyo na droga. Di po ba? Ang galit na galit lang po dyan sa droga, yung tumatangkilik dyan at yung ginagawa pong hanap buhay, negosyo yan. Di ba? At dito naman po sa mga magulang, nalulungkot po tayo na sawi ang kanilang anak. Kaya lang, nalulungkot din po tayo sa kanila bilang magulang. Dahil siguro naman alam nila ang kanilang mga anak ay drug addict. Talagang lulong sa droga. Bakit hindi nila bilang magulang, hindi nyo po ginabayan ang inyong mga anak at sila ay alam nyo na nalulong na sa droga at gumagamit na ng droga, bakit mismo kayo, magulang, hindi nyo po sila pinorotektahan para tumino, para maparehab man lang, dalhin nyo sa rehabilitation center? Bakit hinayaan nyo lang sila na hinayaan na araw-araw ng buhay nila ay tumatangkilik sila sa droga? Tanong lang po ni Kamanong. Di mo ba? Dahil magulang din po si Kamanong. Kung mahal mo ang iyong anak, alam mo naman na laganap ang bisyo ng droga, bakit hindi mo pinorotektahan ang inyong mga anak para malayo sa bisyo na droga? Mga magulang kayo. Ngayon, nagbigay ng aksyon
nagbabala ang dating Pangulong ang dating Pangulong Duterte, hindi naman po ora mismo ginawa niya yan, nagbanta siya. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Yan ang kanyang gagawin pag siya ay nanalo bilang Pangulo. Di po ba? Yan ang kanya, di ba? Yan ang kanyang political will na gagawin. Once na siya'y maupo, nagbanta siya. Matagal pa, nagkakaroon pa ng halalan. Diba? Isa sa gagawin niya yan. Pag siya'y naupong Pangulo, lilinisin niya ang droga. Diba? Warning yon. Nag-warning muna ang dating Pangulo. Hindi naman pag-upo niya, ginawa niya yan. Di po ba? Ano sabi niya? Layuan nyo yung bisyo na yan. Kung ayaw nyong magkaproblema. Di po ba? Tanggalin nyo na yung bisyo na yan. Huwag nyo na rin gawin trabaho yan. Yung droga. Di po ba? Mga kababayan. Pero, wala naman tayong magagawa mga tambay. Dahil nga po, sumusuporta po yata at karamihan po yata dyan ay mga makakaliwang grupo na mga tambay. Mga makakaliwang grupo na yata ang karamihan dyan. Mga may takip pa ang muka. Ano aasahan natin dyan? Talagang number 1, galit na galit sa mga Duterte yan. Di ba? Dahil ang mga Duterte lang ang gusto na maging mapayapa na at malinis na ang ating bansa. Di ba? Sa lumalaban sa gobyerno for how many long years? More than 50 years na hindi po umasenso ang ating bansa. Kalaban na nga natin ang korupsyon sa gobyerno. Kasama pa sila. Pilipino, kapwa sa Pilipino. Nagpapatayan, mga katambay. Bansa na lang yata natin ang meron ngayon sa Asia. Sa Asia, tayo na lang yata ang meron ganitong klase. Pilipino, kapwa sa Pilipino, nagpapatayan, mga kababayan. Nakakalungkot. Yan po ang gustong wakasan ng dating Pangulong Duterte. Magbalik loob na ang mga Pilipino na lumalaban sa gobyerno. Di ba? Ngayon, kung gusto mo umasenso, gumawa ka ng paraan. Meron kang buhay at lakas. Di ba? Gumawa ka ng paraan. Ngayon, kung naman hindi mo nagugustuhan ang pagpapatakbo ng gobyerno, malaya ka naman. Magpahayag. Di ba? Dahil may freedom po ang ating bansa. Kaya lang, medyo kinikitil lang po ngayon sa bagong Pilipinas ang freedom ng ating bansa. Pag medyo tumataliwas ka at hindi nila nagugustuhan, ay baka sampahan ka ng kaso, mga katambay. Di po ba? Dahil nakita na po natin yung isang istasyon na lumalaban sa terorismo, sa mga NPA, di ba? Sa mga terorista, pero napasara ang kanya istasyon at nakulong pa ang may-ari ng istasyon, mga katambay, sa bagong Pilipinas. Kaisa-isang istasyon yon na may programa siya na tinutuligsa ang makakaliwang grupo, pero sarado dahil pati kasi ang pamahalaan ay natuklasan daw nila ayon kay Kati Binag na sangkot daw po sa illegal na droga. Kaya yon, sarado, mga katambay. At natuklasan din ng kanilang istasyon ang laganap na korupsyon di umano sa Kongreso at sa Senado. Ayun, sarado, mga katambay. Ngayon, nagkaproblema. Nabuksan pa ang mga dating kaso na tapos na ang kaso, binuksan ulit. Ganon po katindi ngayon pagka ikaw ay pinersonal at na-personal ng bagong Pilipinas. Idinagdag ko lang po, mga tambay. Kaya nga po hindi nawawala ng problema ngayon ang mga Duterte. Dahil gamit na gamit po ngayon. Ayon na rin mismo sa Vice President sa kanyang tinuran, di ba ba? Ayon sa Vice President, nagsanib puwersa na raw po ayon sa Vice President. Ang grupo ng mga makakaliwang grupo, Makabayang Black yata, CPP, NP, NDF, kasama ang mga politiko, mga tambay, at institusyon yata ng Kamara, siyempre, nandiyan ang mga politiko. Nagsama-sama na po para po sa demolition job yata ng Vice President at mga Duterte. Di po ba? Kitang-kita naman po natin. Magtatatlong taon na. Sila lang po ang pinoblema. Sila lang ang problema ng bansa, mga tambay. Ang pagpapabagsak. Di po ba? Ano pa ang asahan natin dito?
Ito po, wala tayong aasahan dito. Hindi naman po para sa bayan ang ginagawa nito. Ito po, yung nakikita po natin na ginagawa nila na ang dating Pangulong Duterte ay patatanggal mo o pasususpindi mo ang kanyang lisensya bilang abogado. Sino ba sila? Magpresidente muna sila. Iyon ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Magpresidente muna kayo. Di ba ba? Pag nagpresidente na kayo, malalaman nyo ang trabaho ng presidente. Puwera na lang kung ang trabaho nyo ay pagiging komunista. Ayan. Mas matindi pa nga ginagawa ng komunista eh. Pag naging komunista ang ating bansa, mas matindi pa po ang ginagawa ng komunista. Nakita naman po natin yung mga komunista, yung mga bansa na communist. Nakita nyo po, hirap na hirap ang mga tao. Kinokontrol, di ba, ng mga komunista, ng mga leader. Di po ba? Ang bansa. Ganito po ba ang gusto natin gawin? Pagka mga komunista na ang maghari sa ating bansa, hindi naman po natin papayagan yan. Hindi na naman po tangat, bobo, gago ang mga Pilipino para itong mga ito ang silang maghari sa ating bansa. Di ba? Malapit na po mga halalan. Malapit na po halalan mga kababayan ko. Wag na wag po natin tangkilikin ang mga sumusuporta, ang grupo ng sumusuporta sa CPP, NDF. Di ba? CPP, NPA, NDF. Lalong-lalo ang Makabayang Black. Mga katambay, wag na po yung grupo na yan. May tumatakbo pang senador dyan. Convicted ng child abuse. Mga katambay. Isip-isip, mga katambay. Huwag tayong maniwala sa mainstream media, mga katambay. At huwag tayong maniwala sa mga vlogger na bayaran, mga kababayan. Lumalason po yan. Lumalason po sa kapayapaan ng ating bansa. Lumalason sa pag-unlad ng ating bansa yan, mga tambay. Yung mga bayaran na yan, nilalason nila. Mga masasama po layunin ng mga yan. Sila ay para sa masamang politiko. Nakikita nila ang laganap na korupsyon di umano, kahirapan, pero sa kanila, bulag, pipi at bingi sila. Katulad po nito ni lawyer, ni abogado ng EJK, mga tambay, mga bulag yan. Iba ang mga pananaw niyan. Hindi sila sa kapayapaan. Ngayon nga, okay lang sa bagong Pilipinas ngayon eh, na laganap ang krimen, laganap ang droga. Di ba? Sa buong bansa, laganap ang krimen, laganap ang droga. Pati po, mga bata ngayon, kinikidnap na. Tapos, napakaraming hold-upping po ngayon. Napakaraming hold-upping. Sa hirap kasi ng buhay, nang-hold up na karamihang masasama. Di ba? Nagkikidnap, pati mga foreigner, kinikidnap. Napatay pa nga yung isang foreigner, di ba? Dahil sa kinidnap. Yan po ba ang gusto natin sa panahon po ng bagong Pilipinas? Magugustuhan ba natin yan? Na tayo mismo, balik na naman tayo sa natatakot ang ating mga sarili. Lalo takot tayo bilang magulang. Natatakot tayo para sa ating mga anak na baka isang araw isa na rin po silang drug addict o biktima. O nabiktima na po sila ng mga addict ng masasamang tao. Di ba? Mas gugustuhin na ni Kamanong ang presidente na nagmumura at galit na galit sa masasama, lalo sa masamang bisyo. Galit na galit sa mga kriminal. Galit na galit sa mga terorista. Galit na galit sa mga NPA. Mas gugustuhin pa ni Kamanong ang ganyang presidente. Kisa sa presidente na hindi makabasag pinggan, walang kibo, sobrang bait daw po. Kaya ang bansa natin, mukhang sa sobrang bait daw ng Pangulo, hindi nagmumura. Nakita nyo naman po ang ating bansa sa sobrang bait ng Pangulo, mga katambay. Halos lahat, welcome na lahat. Welcome na yata ang korupsyon, droga, krimen, mga katambay, pati po ang makakaliwang grupo, welcome na rin sa sobrang bait yata ng Pangulo na hindi nagmumura, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong po, maraming salamat po. Tiis-tiis lang po, talagang ganun po. Kailangan natin magtiis. Ang Pilipino, napakahabang panahon na nagtitiis, mga katambay. Panahon pa ng Kastila, nagtitiis na tayo. Ngayon pa ba tayo susuko, mga kababayan? Laban lang, konting panahon na lang. Ibuhos po natin
ang tama pagdating po ng halalan, mga Pilipino. Konting tiis na lang. Mahabang panahon na tayo nagtiis. Panahon pa po ng mga Espanyol, Amerikano, Hapon. Ngayon naman po, nagtitiis naman tayo sa mga buhaya, mga tambay. Dito naman po tayo nagtitiis sa mga buhaya sa ating bansa, mga tambay. Tiis-tiis lang. Sanay naman tayo magtiis, mga kababayan. Pati ang ating mga kanino-ninunuan ay nagtiis po. Ngayon pa ba, ang mga buhaya na lang ang ating pagtitiisan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng inyong lingkod. At siyempre po, Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Siyempre, ang mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye!